sambasan. Ito tayo na lahat at basahin po natin ang The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Tinatawagan ko po si Sister Jane para sa open prayer. Manatili po tayo nakatayo and let's bow our head. Dakilang Diyos na napakabuli po sa lahat. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na nandito po kami, Lord God, na mag-praise and worship po sa inyo, Lord God. Lord, tinataas po namin ang inyong dakilang pangalan, Lord God. Ikaw nga po ang siyang manguna po sa amin ngayon sa umagang ito, Lord God. I-bless mo po ang bawat isa po sa amin na nandito. Ngayon din po, Lord God, yung nasa online, Lord God, i-bless mo po sila. Lord, maraming salamat dahil kahit wala po aming pastor, nandito rin po ang aming pastor, Lord God, na siya maghahatid ng inyong mga dakilang salita, Lord God. I-bless mo po siya, Ma, sa inyong dakilang pangalan, Lord God. Bigyan niyo po siya ng kaalaman at ganoon din po, Lord God. Bigyan mo po kami ng kaalaman upang maintindihan po namin ang iyang natin na salita ng aming mahal na pastor. Lord, hinihiling ko po, Lord God, na ikaw nga po ang siya. Manguna po sa amin sa umagang ito. Huwag mo po kaming pababayaan, Lord God. Ikaw nga po ang siyang magbigay po ng aming kakailanganin sa araw-araw, Lord God. Lord, ikaw po ang aming lakas. And then ikaw nga po, Lord God, ang aming great healer, Lord God. Ang aming doctor, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po sa lahat sa mga pagpapala na ito. Ito po ang aming samot na lang sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan po, tinatawagan ko na rin po si Brother Kenneth para sa kanyang pong special song.
Santo na po. Kami po, kahit na hindi mo wala kami na nandito sa church, na nakikita nyo, nagsisimba pa rin po kami doon sa church doon sa Rosales. Patunay po na ang Panginoon ay nandyan lang, ginagabayan po tayo kasi kahit na marami akong problem na still, alam di ka lang tayo nakakatapo. Luwag na at tinigan nila, uray na niya pagsubok ko yung mga God, still nakatayo ang balik po kami. Praise the Lord. Sino pa po ang gusto mag-share ng testimony niya? Purihin po ang Panginoon. Tunay po na ang Panginoon po ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ganun din po nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na tunay po na siya lang po ang aming gabay sa araw-araw naming buhay dahil po sabi nga po ni Sister Ganica, nandiyan po talaga po lahat tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Sa akin po, kung ano po yung naranasan niya, maliit pa lang po yung sa naranasan ko, kaya patuloy po akong humahawak sa Panginoon. Ano man po yung mga naranasan ko rin, simula nung maliit pa po ako hanggang ngayon po, pagpurihin po ang Panginoon, nandito pa rin po ako nakatayo sa harapan niyo at nagpupuri sa Panginoon. Hindi po, kahit sabihin po natin na tayo po ay Kristiyano, sa Kristyan, hindi po tayo exempted na hindi makaranas ng mga ganyang pagsubok. Nandiyan po yan. Kakambal po natin yan. Dahil po sa pagsubok na yan, pasalamatan po natin. Isang blessing din po yan dahil po diyan po tayo pinapatatag ng Panginoon, tinitingnan po ng Panginoon kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya. Totoo po yun. Dahil alam po ang Panginoon, sa buhay ko po, kung ang sabi ko nga po, totally surrender po ako sa Panginoon, ibigay ko na po ang buhay ko sa Panginoon, kaya po, tunay po ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ko, lalo na po ngayon na nandito na po ako sa inyo, na nagbibigay ng mensahe, mas lalo pa niya po akong, mas lalo pa po akong nakakaranas sa mga trial, mga pagsubok, dahil po dyan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil pinapatatag po niya ako, at patuloy po akong sa Kanya lang nagtitiwala, kumakapit, ano man po yung mga nais niyang gawin ko, ano po yung nais niya para sa buhay ko. Sumusunod lang po ako, kaya sabi ko, sumunod lang po tayo. Yun po yung importante, yung obedient natin sa Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon, sa pagsunod ko sa Kanya. Nandun po, napapabuti po ako. Alam niyo po, nung umuwi ako kaninang Korea, hindi po ako nagdarawang isip dahil ano ko po, may plano ang Panginoon sa buhay ko. At yun po pala yung gusto niya para sa buhay ko. Hindi ko po inisip yung kayamanan, yung luho ko sa katawan ka. Sa Panginoon ko binigay ang buhay ko at alam ko po na mas mayaman ang Panginoon, mas papayamanin ako ng Panginoon. Hindi ko man niya nakikita, hindi ko man niya nakikita ba? Nakikita ko na po sa sarili ko na ibinigay na ng Panginoon yan para sa akin. Kaya po rin po ang Panginoon, magtiwala lang po tayo, huwag po tayong manginaan dahil ang Panginoon po, hindi po yan nakakalimot sa kanyang pangako. Pangawakan po natin ang Panginoon. Ganyan po yung ginawa ko na pinangawakan ko po ang pangako ng Panginoon. Nasabi nga po niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future." Yan po yung ibibigay ng Panginoon sa akin. Kaya ito po yung binigay ng Panginoon, pinanghawakan ko po yun, nabigyan ako ng hope, at ito po yung future na binigay niya sa akin. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Sino pa po ang mag-share ng kanyang testimony? Maraming salamat, Sister. May share ko na po yung nangyari po sa anak ko last week. Pinag-pray over ko po kay Pastor about sa anak ko po may sakit. So, that time, akala po namin magaling na po siya Sunday ng gabi, hindi na po siya nag-session. And then, Monday po ng gabi, nag-session po ulit siya, halos magdapat po. And then, Tuesday, ganun din po. So, that time, nag-decide po kami mag-asawa na pumunta lang hospital.
Tinanong po namin sa doktor pero wala pong doktor. Nasabi po ng nurse niya na hindi daw po pwedeng padagdagan ng dosage ang gamot niya. So kami na lang po yung nag-decide na talaga dinagdagan po namin yung gamot niya na pinatay po sa kanya. So noong time pa rin po, session pa rin siya ng session. So sabi ko sa Panginoon, nag-pray na po ako sa kanya. Nilihans ko po yung anak ko, Lord, ikaw na pong bahala sa kanya. So alam ko po na ikaw po ang siyang nakakagamot. So that time po, nung pagka-pray over ko sa kanya na, bigla po siyang gumaling and then, so sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Hindi mo po kami pinabayaan. So, praise God, napakabuti talaga ng Panginoon. Amen. Talagang ni ako madagtala great healer po siya. Sino ba po ang gustong mag-share ng testimony? Praise God, hallelujah. Tunay nga po ang isang Kristiyano, kasama na natin yung mga subok sa buhay. Pero alam na natin na ang Panginoon nandiyan lagi sa atin na gumagabay. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng guidance ni Lord sa aming pamilya. At yung aking anak na si Kimberly, kagabi tumawag siya sa akin at magpapa-enroll na ako sa work ko. So, sa 25 or 26 ata pupunta na ako sa Manila for training. So, sabi ko sa kanya, Ma, ba't kailangan ko yung 300,000? Wow, sabi ko, napakalaking halaga yan. Pero sabi ko sa kanya, just pray to our Lord Jesus Christ. I know He will provide yung lahat ng iyong kailangan. Kasi sabi niya, lahat na ng aking mga papers ko punta sa Washington is okay na ma. Only training na lang. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Through her guidance, His guidance, andyan palagi na gumagabay sa amin. At I know, God will provide lahat ng kanyang kailangan. Pero sa ngayon, wala pa, but we believe the promises of God na siya lahat ang bahala times of needs po natin. So, salamat sa lahat at umasa pa ako through our Lord Jesus Christ. I know God will provide lahat ng kailangan ng aking anak. Thank you, Jesus. Amen. Ngayon po, tinatawagan ko na po yung si Ken Ken, si Raito, at si Prince para sa kanilang special song. Amen.
Pagpatuloy lang po natin ang ating papuri sa ating Panginoon. Tinatawagan ko na po si Sister Menchi para sa ating hymnal songs. Praise God, hallelujah. Diyan po manan, ito tayo iti pinag-worship tayo ng Lord, babaan iti pinagkanta. Lukan tayo nga iti pagkantayin tayo dyan. Number 2, I surrender all. Number 2. Katno, nakita tayo sa ikantana. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will never love and trust Him in His presence day
Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Savior, today. Wash me just now, Lord. Wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power of power, surely shine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold o'er my being, absolute way. Fill with thy spirit, then all shall see. Voice of me always, living in me. Praise God, hallelujah. Saludo tayo, mauna ang kantaan tayo, Ajay. Number 12, Goodness of God. Number 12, Goodness of God. Doon nakakita tayo tayo kantaan. I have you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been healed in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I
When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Praise God. Hallelujah. Para po ipagpatuloy ang papuring pagsamba natin sa Panginoon, ihanda na po natin ating mga kamay at ating paa para ipadyak at papuri natin sa Panginoon. Tinatawagan ko na po si Sister May. Amen. Hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah, brothers and sisters.
iaalay namin sa iyo. Because you deserve all the glory and honor of Father, and you're worthy to be praised, O Lord God. At so you, Lord, sa umagang ito, patuloy kaming magpupuri at sasamba sa iyong banal na pangalan sa umagang ito. Hallelujah. Let's continue to worship the living God, brothers and sisters. As we sing the song, pinupuri ka namin, Jesus. Hallelujah. Yes, O Lord. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itaas sa'yo aming kamay. Pinapupulihan ka ng bawat amin.
ang desire ng bawat anak mo. Na maramdaman ka namin sa buhay namin, O Lord. Na Lord, ikaw mismo kumontrol sa buhay ng bawat anak mo. Upang mag-Diyos sa lahat ng tumating sa buhay ng bawat anak mo. Alam ko, Panginoon, ikaw ang patuloy na nandiyan, nag-guide sa buhay ng bawat anak mo. Hallelujah, hallelujah. Continue, Lord, to be with us, O Madam. Hanggang matapos ang aming papuri sa umagang ito, aming service sa Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang manahan sa buhay ng bawat anak. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Amen, hallelujah. Atin na pong ialay, ibigay ang ating mga offering and tithe sa ating Panginoon. Kantayin po natin na we bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of our Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of our Lord. As we offer unto Him the sacrifices, our thanksgiving, as we offer unto Him the sacrifices of praise. Tinatawagan ko na po si Pastora para sa prayer ng ating mga offerings. Bago po natin ipag-pray ang ating mga offerings, tinatawagan ko na po si Sister Aida para sa kanyang special song. Si Sister Aida po ay nasa Dubai. When we all get to heaven, hallelujah. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout a victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout a victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the tides of life repay.
when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We will sing and shout a victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread a straight of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout a victory. When we all see Jesus, we will sing and shout a victory. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you po, Sister Aida. Ngayon po, ihanda na po natin ang ating puso't isipan para sa salita ng Diyos na ibabahagi po sa ating ni Pastora. Maging ang mga salitang mapapakinggan po sana natin ay i-apply po natin sa araw-araw na gawain natin dito sa mundo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kamusta na po ang magsanagod ng nakalaan sa buhay po natin? Praise the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Tunay po na lagi po natin kasama ang Panginoon. Tandaan lang po natin na ano man yung pang-araw-araw natin ginagawa sa kasama natin ang Panginoon. Amen po pa. At papasalamat po ako sa ating lahat, sa mga member na pamilya ni Sister Gemma, pamilya ni Kenneth, pamilya ni May, Sister Gemma, Sister Mechi, at Sister Gemma. Salamat. At ganoon din sa mga kabataan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon na binigyan naman ako ng pagkakataon na tumayo dito sa inyong harapan upang pagbulay-bulay natin ang salita ng Panginoon. Ito'y gabay natin na naman sa isang linggong dadaan sa buhay natin. Kaya kahit wala si Bishop, salamat dahil binigay sa akin ang pagkakataon ako. Na nawa sa mga, ayun nandiyan din po si Jasper at si Brother Jasper at si Brother Moises, salamat po rin ng Panginoon sa buhay niyo. Tunay na ang Panginoon ay binibigyan kayo ng kalakasan dahil kayo ginagamit upang papurihan ng Panginoon. Praise the Lord. At gandaan natin na anumang ginagawa natin sa maghapon, sa dadaan sa buhay natin, alalahan natin ang Panginoon, lagay natin sa sentro ng buhay natin ang Panginoon dahil hindi niya tayo papabayaan. Amen. At sige po, bago natin umpisa ng mensahe ng Panginoon, gusto ko po munang ipag-pray na rin ang ating kaloob. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po din Panginoon sa umagang ito na muli po kami binigyan mo ng pagkakataon na magsama-sama sa lugar na ito upang ipagpulihin pasalamatan Panginoon at ang kainitasan ng pangalan sa aming po, Panginoon. Maraming salamat po. Pinagtas ko din po Panginoon ang mga kaloob na ito. No, Panginoon, patuloy mong pagpalain na lahat na nagbigay, Panginoon, at kayo po ang kumilos, balik mo po na sisipili, umaako ng pagpala sa kanilang dosan ng mga po nila ito. Galing ng Panginoon sa kanilang pinaghirapan, sa kanilang trabaho, Panginoon. Salamat po na patuloy na pagpabalik sa inyo, Panginoon. Patuloy po. Pagkalit sa kanila ang pangangailangan. Hallelujah, Jesus. At kayo po, tanggapin mo po, Panginoon, ito, ang alay namin, tumantumanay. Hindi ba siya, Panginoon, pataos sa puso ng pinagkakalong po namin, Panginoon, upang ito po ay magamit sa iyong kaharian, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po.
naman po at ganoon din po. Tinatas ko din po, Panginoon, ang mga kahilingan ng bawat isa, Panginoon, ganoon din po. Ang kanina po, nakahilingan ni Sister Benji na nawa, Panginoon, ano man po, Panginoon, pangangailangan ng kanyang anak, na si Sister Kim, na ngayon po ay nagpabalak na pumunta ng US, Panginoon, ano man po yung kanyang pangangailangan, hindi po namin, Panginoon, naputi mo po ang kanyang kamay, pagkaloob mo po ang kanyang pangangailangan, lalo na po, Panginoon, ang financial, Panginoon, ang kanyang kailangan. Hallelujah, Jesus, alam po namin, ikaw po ang aming tuloy na provider. Ganun din po, Panginoon, ang aming apo na si Danfil, Panginoon, nais din po niya, Panginoon, na siya po ay sumama sa kanyang field trip, Panginoon, sa Manila. Tinatas ko din po, Panginoon, ang kahilingan. Panginoon, i-provide mo rin po ang kanyang pangangailangan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay isang dagdatin po, Panginoon, sa kanyang grados sa school, Panginoon. Kaya tinatas po namin na nawa, Panginoon, siya po ay makasama sa darating na maso, Panginoon. Alam po na ito rin po ang aming provider. Hallelujah, ganoon din po. Sister Hazel, Panginoon, na alam mo po, Panginoon, ang kanyang pangangailangan din. Kaya lahat po dito, Panginoon, kahilingan nila, itinatas ko po, Panginoon, dahil alam ko po na ikaw po ang aming tunay na provider. Hallelujah. At ganoon din po, Panginoon, sa oras na ito, ano man po, nasaan man po ang aming bishop ngayon, itinatas din po namin, Panginoon, na sa FA ng siyang kamay, na kayo po, Panginoon, kumilo sa buhay niya. Bigyan mo po siya ng wisdom inalis na ngayon po siya ay bibigay ng mensahe doon po sa Antipolo, Panginoon. Alam po namin na siya po ay kasama mo. Hallelujah. Ganon din po, Panginoon. Lalo na po ako ngayon na magbigay ng mensahe mo, Panginoon. Ikaw po ang aking tunay na tagapagsalita. Gamitin mo lang po ako, Panginoon, ang tagapagsalita. At sabi na yung mga salita, Panginoon, o mga mensahe mo ay mailagay sa aming puso, isipan, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Inasahan po namin, Panginoon, ang iyong gabay sa amin, ang iyong wisdom, ang aming wisdom, Panginoon. Wisdom and knowledge upang ito po ay namin maintindihan at ito'y maging gabay namin sa pang-araw-araw namin. Maraming salamat po. Hallelujah. Kumilo sa buhay ng bawat sa Panginoon. At ang lahat po ay tinatas namin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po namin. At sa oras po ito, alam ko po na sino po nakakalam ng Psalm 23. Kabisado po ba natin ito? Dapat po kabisado natin lahat ito, ang Psalm 23, dahil ito po ang pinakang puso din ng Biblia sa Old Testament. Try po natin, sabay-sabay po natin i-memorya, kasi alam niyo po, nung nag-aaral pa ako, ito po yung lagi yung tinuturo sa amin, kaya memorya ko po. Sige, sabay-sabay po natin i-recite ang ating Psalm 23. Kailangan mo ito yung ating kalamitan. Hallelujah. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet water. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness. And He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He leads me beside in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cups overflow. Surely, goodness and love all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Kailangan po, memoryan po natin ito dahil siya lang po ang ating pastor. Siya lang po ang magbibigay sa atin ng mga kailangan. Hindi po siya nagkukulang. Kaya purihin po ang Panginoon. At ang text po natin dito, kuhanin lang po natin yung Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi po, siya po ang ating pastor, hindi tayo magkukulang. Totoo po yan. Sino po yung talagang hindi pinagkukulang ng Panginoon na sapat-sapat na pag tayo ay kala natin na tayo wala ng ganito, wala ng pera, wala ng masaya. Dumadating ang
Praise the Lord. Praise God. At dito po sa binasa natin, ay tayo po ay na-bless na, di ba po? Napakaganda ng revelation ng Diyos sa atin. So, nireveal ng Diyos sa ang kanyang sarili bilang isang pastol. At dahil siya ay pastor, tayo naman po yung mga tupa. Di ba po? Di ba po yung shepherd ay pastor? So, siya ang nagkakaroon ng lahat ng ating pangangailangan. So, try ko pong i-explain ng maayos by the wisdom of God through me. So, kailangan kong meron akong pattern para hindi ko malimutan yung sasabihin ko. So, sa ating pong buhay, ay ito po ay dahil po sa verse na ito po yung kumakatawan sa relasyon natin sa Panginoon. Ito po ay pinamagatan kong the intimate relationship with God. So, nakita at nabasa po natin sa book ng Psalm, out of 150 verse, ay ito po yata ang pinaka-popular at pinaka-madaling memoryahin. Even po na medyo nakalimutan ko, diba? Still nandun po yung totoong puso ng Biblia. So, sa buong Old Testament po, ang Psalm 23 po ay sinulat ni David. Alam po natin na ang Psalm 23 ay sinulat po yan ni David 3,000 years ago. At alam ng verse na ito, ang Psalm 23 po, alam po natin na kailangan natin lagi umurihan na the Lord is my shepherd. Siya po ang aming pastor. Naalala ko po talaga yung nag-aaral ko. Ito po yung favorite title sa amin. Kaya medyo nakapis ako rin at kailangan kapisahin po natin mabuti para lagi natin naalala ang Panginoon na siya ang ating pastor. Siya hindi niya tayo pagkukulangin. Amen po ba? So, alam natin na ang shepherd ay tagapag-alaga ng tupa. At yun po yung isang term din po yan ng pastor or pastor. So, ang pastor po pala yung ating mga shepherd. So, hindi ligid sa ating kalaman. Even si David din po. Si David din po na naging hari, naging shepherd din po siya. At sa ngayon po, siya ay tupa na lang ng Panginoon. Ang Panginoon na po ang kanyang shepherd. So, dahil po, yan po yung, kaya naranasan din po ni David na maging shepherd. But that time, ay ang Panginoon na ang kanyang shepherd. Purihin po ang Panginoon. So, mas lalo pong nakilala at napalapit sa Diyos si David dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Ganon din po dapat tayo, mas lalo natin makikilala ang Panginoon dahil sa pagsunod natin sa Kanya. So, tandaan po natin, ang Christian life po is more than about knowing God. Opo. Tayo mga Christian, kailangan ilagay natin sa pag-isip natin na tayo naging Christian upang tayo mas lalo natin makilala ang Panginoon. Hindi po yung dahil lang sa benefits na makukuha natin sa Kanya. Huwag po natin isipin yan. Ang Christian life is ay only getting benefits from God. Natutuwa po ako doon sa mga testimony nyo, lalo na sa Sister Menchi. Naalala po natin na lagi natin pinag-pray si Sister Menchi, pati si Sister Menchi po lagi nandito upang wala man siyang kailangan sa Panginoon, nandito siya, ganoon din si Sister Jean. Kayong lahat na nandito, na hindi kayo nagpapapray at nandiyan kayo para sa Panginoon, nagbibigay ng masasalamat, hindi lang dahil sa benefits, dahil tayo magpapray, hindi po. Pagpurihin po ang Panginoon, nandiyan lagi kayo. At tandaan po natin na ang Panginoon po ay hindi tayo pagkukulangin kagaya po ni Sister Menchi yung kanyang testimony kanina na si Kim, pray po natin na ngayon nakapasa na. But alam po ng Panginoon ang pangangailangan natin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Sabi nga po, God will provide. Pero kailangan din po tayo bumilis, diba? Sabi nga, faith, kailangan may faith tayo, but faith without work is dead, diba po? So, kailangan din po natin na tayo po ay patuloy na ano po yung kailangan gawin natin. Kailangan po tayo mag-pray na mag-pray. Pray without ceasing. Ganon din po si Sister Chen na tandaan po natin ang ating kamay. May milagro po, miracle po yan. May power po yan sa pagpagaling. Kaya, once, doon mo malalaman kung paano nag-provide sa iyong Panginoon, kung paano ka nakapagpagaling. Purihin po ang Panginoon. Kaya, tandaan po natin ang
nang ito ay para dahil sa relasyon natin sa Panginoon. Amen po. Kaya, tingnan po natin ang mga maraming benefits na binigay sa atin ng Panginoon. Diba po, nagkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng salvation dahil sa Panginoon. Yun yung mga benefits na binigay. Nakakuha natin sa Panginoon. Dahil sa sacrifice natin sa pagpunta natin sa Kanya dito. Diba? Kaya yan, isa rin yan. Nakita natin kung paano yung relasyon natin sa Panginoon. At nagkaroon ka ng intimate relationship sa Kanya. Diyan mo makita yun. Sa pakikipag-usap mo sa Kanya. Sa pagdalo mo through hearing and hearing. Doon mapapalago yung relasyon sa Panginoon. Ganun din po sa pagbabasa natin ng Biblia. Amen po ba? So, gusto natin ang isang relasyon na talagang lumalim tayo sa pagkikilala sa Diyos at sa bawat isa. So, back po tayo sa text, yung relasyon natin sa Panginoon is all about serving Him. Isa rin po yung mag-serve tayo sa Panginoon, kagaya po lalo na pag meron tayong katungkulan sa church. Kailangan po, nandito po lagi tayo, sumusuporta tayo, nag-serve tayo sa Panginoon. Dahil hindi po, kaya lahat mo yan ng pastor. Ako hindi po niya, kaya nandyan tayo. Tayo yung mga tupa na tumutulong sa ating pastor. So, dito ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili. Sabi niya, I'm your shepherd. So, kaya, Lord, thank you dahil ikaw yung aking pastor. Diba? Talagang dapat tayo magpasalamat. Dahil ito yung pinagkaloob sa atin, ito yung benefit na binigay sa atin. Tayo ay tinanggap natin ang Panginoon na siya ay ating Lord and Savior. Talagang yung binibigay niya sa yung ating mga pangangailangan. Sabi ko ito ang benefit. Ito rin po isang benefit, I shall not want. Hindi niya tayo pinagkukulang. Amen po ba? Lalo na sa, hindi lang sa mga financial, but sa spiritual. Talagang patuloy niya tayong pinapalago sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo pinagkukulang dahil i-provide niya lahat ng ating pangangailangan. Amen po? Tingnan po natin sa verse 2. Sabi niya, sa verse 2 po, sabi, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Tingnan niyo po. Sabi, ang Diyos natin, ang ating shepherd, tayo at tuan. Tayo ay dinadala niya sa luntiang pastulan upang tayo maging healthy. Pinapakain niya tayo sa lahat ng ating pangangailangan at doon ay nandoon na lahat sa green pasture, sa luntiang pastulan, nandoon na po lahat yung pangangailangan. Provide na ng Panginoon. At yung hindi niya po tayo dadalhin sa isang batisan na maingay. Diba po, pag dinala niya tayo pinakain tayo ng Panginoon sa isang batisan, maingay, hindi tayo makapag-concentrate. Malakas ang tunog, kagaya po, every night, nandiyan po talaga sa labas. Talagang dyan sila, every night po talaga, lalo na kagabi, na alas 4 na po sila natapos. Talaga po, ang Panginoon po, hindi po naman nakatulong pag nakikita niya kung ano yung ginagawa natin. Wala po tayong may tatago. Kaya, ano ba po yung hindi natin, sabi nga, may pasabihan na yun, kung ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo, mong gawin kung ayaw mong gawin ng kapwa mo sa iyo, mong gawin sa kapwa mo, di ba po? So, kung tayo yung pagsabihin, stop mo na. Sumunod na tayo sa Panginoon kung ano yung kalooban niya, kung ano yung pagsinabi niya. Stop na, tama na. Huwag mo ano yung sarili mo na ikaw yung masusunod. Sundin po natin ang pag-usap Panginoon. Ganun din po, sabi niya, hindi niya tayo dadalhin sa malakas ang agos kasi hindi tayo makakainin doon bilang tupa. Hindi po tayo mag-shepherd po kung malakas ang agos, maanod ang tupa. So hindi niya tayo dadalhin doon, talaga tayo dadalhin sa quiet waters, sa mga tahimik na lugar. At doon, kanya pa iniinumin. Kumbaga sa kadadali ng Panginoon sa isang tahimik na lugar, kagaya ko nung nagtrabaho sa Korea, talaga po, dahil ako nagtatrabaho, doon ako din ng Panginoon, doon ako nagtrabaho sa bundok ko talaga, malapit sa bundok, sa Prayer Mountain, at talagang napakabuti ng Panginoon, alam niya talaga yung kailangan mo. At doon po sa pamamagitan ng tahimik na yun, doon ka po makapag-bulay-bulay, pray, makapagdasal sa Panginoon na ikaw lang, na walang maingay. Kaya purihin po, ang Panginoon talagang ipoprovide po niya yung kailangan niya. Amen po ba?
At sabi ko pa sa verse 4, kahit daw tayo ay lumakad sa libis ng kamatayan, wala tayong katatakutan. Bakit po? Kasi kasama natin siya eh. Amen po ba? Hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya, kahit hindi tayo lumakad sa libis ng kamatayan, ano man yung naranasan natin, na kahit hindi kamatay pa natin, patuloy tayo matakot. Ang Panginoon nandiyan. Basta, patuloy lang tayo. Sumunod sa Kanya, importante po yung manalangin. At totoo po yun yung kay Sister G kanina, yung kala niya, yung anak niya ay gumaling na, patuloy ang ganung session. But dahil sa kanyang paglayman, talagang gumaling. Alam niyo po, sa buhay natin, lalo na pag ikaw po ay sumusunod sa Panginoon, alam niya yung puso mo, ang puso mo. Bibigyan ka kapangyarihan pa ng power para makapagpagaling sa kasakit. Ngayon, pag naranasan mo na pa yun, kahit sa sarili mo, pwede ka na makapagpagaling. Amen po ba? Dahil ang Panginoon, alam niya ang puso mo. So, wala tayong magtatago. At saka po yung wala tayong sanggalang at pamalo, yun po yun ba yung sanggalang at pamalo. Pero ang Diyos meron. Kaya huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Diyos. Amen po ba? So, kagaya po sa, basahin ko po sa verse 5, sabi niya, yung Diyos natin ay gracious talaga. Siya po yung nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Siksik-liklik at umakaw ka ng pagpapala. Amen po ba? Ang Panginoon po, nakikita ng Panginoon ang puso natin. Kasi sabi na po ni Chef, basta patuloy ka ng sunod sa Panginoon. Pagkakaloob din niya, parang kung baga sa ano po yan, yung bibigyan ka ng Panginoon, ibigay mo rin yung pa sa Kanya, di ba po? Hindi lang sa pinasya, kundi number 1 po sa Panginoon, yung balay na sinasabi. Yung time po, nakikita ng Panginoon na tayo sama-sama na tutulong sa Kanya at tayo sumusuporta sa ating pastor. Amen po ba? So, sa verses po, ang pag-ibig niya sa atin ay sapat at walang labis, walang kulang. Tanda po natin yung agape, ito agape church. Ang agape po, ang pagmamahal po sa atin ang Panginoon ni agape, unconditional po. Wala pong hangganan na pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya nakikita po natin na iiyak natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Talagang pinagkakaloob po niya. Hindi lang natin nakikita at nandiyan po sa maliit na bagay yung binibigay po sa atin ng Panginoon. Lubos-lubos at lubos-lubos ang kanyang pagpapala. Amen po ba? At pangako niya sa ating linisin natin ang pag nilisan natin ang mundo ito, di ba po, makakasama niya, sabi po sa surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Di ba po, pag tayo wala na din sa mundo ito, pumunta tayo sa nakasama niya, doon sa langit at doon, tayo mananahan sa piling niya, di ba po, doon tayo, pagdating natin doon, tayo nakasama niya, na doon po ay wala nang kahirapan, wala nang, sabi nga, ang apakan natin, ang ating mansion ay gold. So, purihin po ang Panginoon. Dahil pag nandoon na tayo at kasama na niya, wala nang paghihirap. Amen po. Napakasarap pakinggan ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Magtiwala lang po tayo dahil ang mga pangako po ng Panginoon, siguro, alam ko po na nararanasan nyo na yan, hindi na po, na patuloy na nandiyan ang pangako ng Panginoon. So kung ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, kung tayo sumusunod sa Kanyang kagustuhan, yung goodness and mercy susunod sa iyo. Di ba po pag sabi nga, yung ang awa ng Panginoon nandiyan, na nakikita niya pag lalo pag hirap na hirap ka na, nandiyan ang awa ng Panginoon, alam niya yan, hindi kanyang pagpabayaan. Darating din ang araw, yung mga paghihirap na puro kaligayahan na lang ang mararanasan mo. Amen po ba? So kung habang buhay na ikaw ay susunod at sumasampalataya sa tunay na pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon, ay binibigay natin ang buhay natin ng buong buo. Bilang tayo ay isang kanyang tupa, amen po ba? Kailangan, yun ngayon po yung pagsunod natin. Dahil mararanasan natin ang lahat ng kanyang pangako. Hindi kanya pagkukulangin. Amen po ba? Ay siya naman. Amen. So, sabi ng Bible, pag may burden ka, cash your burden upon God. Lahat ng mga
mga burden mo, ibigay mo lang sa Kanya. Dahil siya yung shepherd natin. Siya yung magbibigay sa atin ng kaginhawahan. So, dahil ang relasyon natin sa Panginoon, dahil ito ay intimate relation natin ang Psalm 23 verse 1. So, paano po ba natin malaman na ang Panginoon ay nandiyan para sa atin at tayo ay nasa Kanya din? Kaya dahil siya ay ating shepherd, sabi niya, know God through the Bible with response. Kailangan po, tayo po ay nagbabasa ng Biblia, binabasa natin, pero wala naman tayong response, di ba po? Sabi nga, kanina sabi ng mga faith without action is dead. So, kailangan kung nagbasa po tayo ng Biblia, may response po tayo. So, example po, isang taong halos mamatay na, tapos iba po pag ganyan, nire-revive natin, nire-revive para po yung puso natin, para po yung CPR para siya ay yung pinapagpupuso na, pinapagpupuso ng tao na mamamatay na at upang siya ay makasurvive. So, kung wala naman pong response, talaga pong patay na siya. Wala na. Kahit ano pang ang gawin mo, wala. Kasi wala na siyang response. So, sana po sana pa huwag tayong ganun na nagbabasa tayo ng Biblia pero walang response. Walang response. Sabihin, basa na tayo ng nabasa na, hindi naman natin sinasamuhay. Bali wala din yung binabasa natin. So, sabi po, binibigyan tayo ng panibagong buhay tapos wala tayong response. Ang tawag doon ay patay na. Kaya nga po, kahit tayo ay bigyan ng pagpapala ng Panginoon, hindi tayo lagi nagpapasalamat, hindi tayo pupunta sa kanyang kahit panambahan pang magpasalamat. Parang baliwala po, baliwala. Kaya so, yung daily devotion po natin na pakikipag-usap sa Diyos, nangangailangan din po ito ng response, kagaya po every night po, nagbabible study po kami, ang library sila Sister Minchi, marami po kami. At nakikita po namin yung response talaga na araw-araw, nandiyan sila, araw-araw na Monday to Friday, nandiyan sila. Yan po yung gusto ng Panginoon na nagre-response tayo sa Kanya para tayo ay mas lalong matuto sa Kanya through the Bible. Amen po ba? Yung sabi ni Sister Mitchell, kahit hindi siya minsan nagbabasa at nakikinig naman siya sa mga salita ng Panginoon. Okay po yun. Basta importantly, sabi nga, hearing by hearing the word of God, hindi po tayo matututo. Amen po ba? So, para mabuhay at magkaroon ng epekto sa buhay natin, kailangan po tayo mag-response ng may action. Kailangan po may action din. Responsive obedience. So, kailangan po yung sumusunod tayo sa Panginoon. Nagre-response na po tayo ng action. Kailangan may obedient po. Sumusunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Kagaya po ang Panginoon, dahil po, pandemic yun noon, yung sabi ng biniro ako ng isang pastor doon, bakit uwi daw ako, time ng pandemic, napakahirap. But sabi ko, this is the will of God. So, uwi po ako, walang takot. Sabi nga po, matakot dahil ang Panginoon sa kasama niya. Nag-i-smooth po ang pag-uwi ko at napaganda pa na kahit na-quarantine ako talagang maganda po ng renovate ng Panginoon, yung hotel, yung pagkain. Kaya purihin po ang Panginoon. Huwag ka pong matakot pag maniwala ka sa mga sinasabi ng ibang tao. Matatakot ka talaga. Pero pag sa Panginoon ka nagtiniwala, hindi ka matatakot. Talagang susundin mo yung kalooban niya. Amen po ba? So, very simple po na malaman natin na kapag narinig kung nabasa po natin ang salita ng Diyos, talaga pong mapapabuli tayo. Amen po. If we do not obey what the Bible says, nagsisinungaling po tayo sa Panginoon. Diba? So, be a follower, not a reader lang. Kailangan kung sumunod tayo sa Panginoon, hindi yung nagbabasa lang tayo ng salita niya, hindi naman natin sinusunod. Amen po ba? Kaya makikita po natin, hindi po ba natin napapasin, bakit tayo ay pinapagaling ng Panginoon, bakit pinagkakaloon ng Panginoon ating pangangailangan. Kasi titiwala tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, sa
nagkakatuwa ng mga kailangan natin. Amen po ba? So, hindi inutos ng Biblia na tayo ay taga-basa lang ng kanyang mga salita. Hindi rin niya sinabi na, okay, basahin mo lang ang aking mga salita. Hindi po. But, maging follower din tayo ng Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Kailangan tayo tagasunod din niya. Tayo ay kanyang tagasunod. At tayo po ang sheep at siya ang shepherd natin na dapat natin sundin. Amen po? So, sabi po doon sa pangalawa, sabi nga po na know God through experience. Kailangan pong bagong talagang makilala ang Panginoon sa experience mo. Kailangan ma-experience mo po lahat ng mga paghihirap din ng Panginoon. Kung ano yung paghihirap ng Panginoon na experience mo. Doon mo po maliliwanagan ang Panginoon, ang mga salita ng Panginoon. So, sabi po sa ating experience natin at ang fullness of His life, fullness of His power sa buhay natin, through experience His love. Kagaya po yung na-experience ni Sister Jill na siya ay napagaling niya. Yun po yung power ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa Kanya. Yun po yun. Kaya, importante po yung ma-experience natin ang Panginoon sa buhay natin. At ito po ang mangyayari sa buhay natin na tayo ay Kanyang bibigyan ng lakas, ng power. Ang Diyos ang nakagagawa sa buhay natin na unto Him who is able through His mighty power that work it within us. Dahil siya po yung na kumikilos sa buhay natin, bibigyan niya tayo ng power. So, pag na-experience po natin ang fullness of God, yun po ay kumikilos sa buhay natin. Amen po. At tapos sa ating buto ang Espiritu ng Panginoon. Amen po. Hindi lang kikilos ang Diyos, kundi talagang doon sa loob natin. Amen po. Ito po ang napakaganda dito. Kapag ang knowledge mo sa Diyos ay through experience, you've learned it. Matututo ka talaga pag na-experience mo yun. Amen po? So, through experience ang pagkilos ng Diyos within you. Kaya mo humingin ang lahat sa Panginoon. Amen po? So, sabi nga po, may dalawang experience na gusto kong ibigay at ituro sa inyo. May dalawang klase po ng experience. Ito po yung experience in His physical realm. Sabi po katawan. Mayroong experience na physical realm. Amen? Na ginawa ng Diyos. For example, yun po yung si Sister Jane, yung physical realm. Nilehan lang niya yung kanya, pero pinagaling ng Panginoon. Ginamit lang niya si Sister Jane para pagalingin ang kanyang Amen po ba? So, binigyan ng Panginoon ng power si Sister Jane. So, pag ikaw ay nanalangin tungkol sa physical health at ikaw ay gumaling, yun ang experience na physical. Yun po yun. Yung eksakto po sa kanyang testimony kanina. Kaya purihin po ang Panginoon. Kagaya din po na pag ikaw ay yumaman sa pera, sa material things po yun. Yun ang experience sa physical realm. Then, amen, okay yun. Pero may isang experience na spiritual experience naman po yung isa po physical experience realm. Ito naman po, spiritual naman po ito, experience natin. Kailangan ma-experience natin ang spirit ng Panginoon. For example po, nakilala mo o na-experience mo ang isang na-experience mo yun po. So, ang isang yung kagaya po nung na-experience ni Sister Jane, yung anak niya na napagaling niya, ang sabi po ng Panginoon, tumawag ka lang sa akin. At sabi nga po niya, hindi kanya pagkukulangan. Pinagaling ng Panginoon ang anak ni Sister Jane. So, maunawaan po natin na yun po ay tungo sa puso ng Panginoon. Pero in your heart, in your spirit, na-experience mo na alam mo na pinagaling siya ng Panginoon. Amen po ba? Kagaya po nung sabi ko na yung pinayaman ka ng Panginoon na ikaw ay mayaman dahil kay Yesu Cristo. That is spiritual experience.
akala mo, sinasabi nila na mayaman ka. Pero tanggapin mo na mayaman ka, pinayaman ka ng Panginoon. Hindi mo niya nakita, binigay niya sa iyo ng Panginoon dahil ang Panginoon, siya ngayon. Hindi niya tayo pagpupulangin. Amen po. So, praise God. Kaya yun po yung doon ko yung naging full yung joy ko dahil naranasan ko po din yung experience ko sa Panginoon na nung ako po ay nabaptize ng Holy Spirit po, nagtaka po talaga yung lalo na po pag naglilayhan din ako yung sinabi ni Sister yung naglilayhan din po ako, nakakapagpagaling din po ako dahil alam ko ng Panginoon ang puso natin. Amen po. So, the power of God upang ganun ang experience ko in my heart, ay na-experience ko din ang physical rin. Ganun din po sa physical ko. Kaya, mas mahalaga yung experience in the heart, in your spirit. Mas mahalaga po yung kasi makakapagpagaling po talaga. For example po, hindi noon paalam na ang Diyos pala ay nagpapagaling. Opo, hindi ko pa po inisip na ang Diyos ko pala ay nagpapagaling. Ito po yung lalo na po nung na-experience ko, na-explain po ako. Nung nandun po ako sa Korea, i-share ko sa inyo experience ko ito talaga. Nung nandun po ako, nag-chance po ako sa Korea kasi po, dapat finish na yung kontrata ko. But, ang Panginoon po, pinag-pray ko po sa Panginoon kung uuwi ako hindi. But, sumasagot po talaga ang Panginoon sa panalangin natin. Yung daw yung gumagamit siya ng tao. At nakakilala po ako isang pastora doon. Sinabi ko po sa kanya ang problema ko. Hindi ka ba na talagang ganyan ang gusto mo? Pinag-pray po namin. Kung kalooban ko ng Panginoon, talagang kalooban ko. Ingatan ka. May purpose po talaga pala. Nag-stay ako doon. Kahit wala akong papel, nag-stay ako. Iniingatan po ang Panginoon. Kasi po, sa 15 years na nandun ako, wala akong papel. Hindi po ako na-question na nahuli ng immigration. Samantalang nung ako po ay may papel pa, 2 times po ako na-question ng immigration. Na tanong po kami. But praise God po, mayroon pa ako ng visa. But nung wala na po ako, kahit po ako nagpag-alagala, pumunta ako sa school, sa church, hindi po ako natanong ng immigration. Purihin po ang Panginoon kasi alam ko ng Panginoon ko saan ako pumunta. Alam ng Panginoon ko anong purpose ko. Yun po pala, yun yung ginamit ng Panginoon ang isang pastora para mag-stay ako doon at matulungan po ako dahil ganito po ang mararanasan. Ganito po ang kalooban ng Panginoon gusto niya para sa akin. Kaya yung training ko talaga na nandun ako lahat yun. Huwag kang matakot, sumunod ka lang, anong pinapagawa sa iyo, Panginoon. Purihin po ang Panginoon talagang yun lang po pala, sumunod lang tayo sa kalooban niya. Dahil hindi niya po tayo pababayaan. Amen po. So, yung po sa lahat na experience ko po, talagang kakaiba po yun ang feeling ko. Na, nung nakikita ko po sila na slave ko sila, sabi ko, hindi po ako naniniwala ng kasi first time ko lang at saka hindi ko pa naranasan. Pero po, nung naranasan ko, talagang ito yung no God, no experience. Nung naranasan ko po talaga, yung mga, minsan hindi ako tumitigil sa kanila, hindi talaga. Pero nung naranasan ko po, pinaranas sa akin na Panginoon, naranasan ko rin po pala yung system. Dahil po, pag ang espiritu ay nasa puso mo, nasa physical, nasa spiritual mo, mararanasan ko talaga yun. At yun po, doon po na-umpisa yun na first time po may Wednesday na may parang puting tatawa po yung utog na pumasok ko sa doon po yung lagi kong sinasabi mo na talagang pag ang Panginoon po, kita niyo yung puso mo, pagkakaroon sa iyo power. Amen po ba? Ang Holy Spirit. Amen po. At abang isa din po na pa ikaw ay naglehan, sabihin mo, through the strength of the Holy Spirit, sa pamamagitan ng kanilang sugat, magaling ka na. Amen po. Yun po yung natutunan ko talaga na talagang napaka-powerful po. Amen po. So, salamat sa Panginoon dahil talagang ang ating pong relasyon sa Panginoon, tandaan po lagi natin ang Psalm 23, yan po yung first one, yan po yung relasyon natin sa Panginoon dahil siya po ang ating shepherd, siya ang ating pastor, at tayo po yung kanyang mga lupa. Amen po ba? Tandaan natin yan. Hallelujah. At gusto ko lang po yung basahin sa inyo, yung awit 23 sa Tagalog. Sabi po, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lundi ang
pasulan at inaakay niya sa tahimik na bansa. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumanan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat siya'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Ang aking ulo, langis ay binubuhos. Ang aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo, sa akin di nagkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailan sa buhay niya mananahan. Praise the Lord po. Talagang napakaganda po ito. Sasabuhay po natin ito. Talaga pong ma-amaze ka sa power ng Panginoon. Amen po. At purihin po ang Panginoon. Salamat sa isa na namang salita ng Panginoon na pinag-bulayan natin. Pwede po po tayo tumayo habang bago po ipag-pray natin. So, kantahin po natin ang His Lord. His Lord, His Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. For He is my Lord, He is my Lord. He has risen from the dead and He is my Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ, my Lord. To give the thanks from the Lord is so real. To give the thanks from the Lord is so real. He will draw nigh to Him. You will draw nigh to Him. To give the thanks from the Lord is so real. Hallelujah, hallelujah. Jesus is coming again. Hallelujah, hallelujah. Jesus is coming again. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po ulit sa oras na ito. Nabinigyan po kami ng pagkakataon, Panginoon, upang ang mga salita mo ay aming mapagtulay-tulayin, Panginoon. Salamat po sa isang oras na naman po, Panginoon, na binigay mo sa amin upang ang mga salita mo, Panginoon, ay marinig namin. At ito po ay nilagay sa puso at isipan, Panginoon, upang maging gabay na naman po namin, Panginoon, sa isang linggo namin tatahakin, Panginoon. Salamat po dahil ikaw po ang aming tunay na pastor, Panginoon. Kami po ay isang tagasunod lang, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, isang buhay na malakas, Panginoon. Isang may power, Panginoon, galing sa iyo, Panginoon, upang kami ay kagamit-gamit sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po sa mga blessings na ito, Panginoon, hindi lang po sa aming sa aming buhay, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay patuloy kang binibigyan ng kalakasan upang kami ay maging pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, dahil kami hindi mo pinagkukulang, Panginoon. Maraming salamat po. Dahil kahit po sa libis ng kamatayan, Panginoon, kami ay iyong iniingatan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon.
kami dinadala mo sa isang batisang Panginoon na puno ng isang tahimikan, Panginoon, upang kami magkaroon ng isang relasyon, isang pagnilay-nilay sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po. Tunay na ikaw lang po, Panginoon, ang aming itataas, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po. Salamat po sa iyong mga anak, Panginoon, na patuloy na nakinig sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ito po ay mas lalo pang magbigay sa kanila ng isang magtitiwala sa iyo, Panginoon. Magtitiwala sa iyo mga salita, Panginoon, na ikaw ang kanilang pastor. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Lord Jesus. At ganoon din po, Panginoon, ikaw po, sa isang linggo na naman po namin, sa paghiwalay po namin, Panginoon, na ito, patuloy mo po pagpalain ang aming mga membro, Panginoon, ang mga nakinig, Panginoon, at bawat isa, Panginoon, na ingatan mo po sila, Panginoon, sa pagpumili ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po. Pang next week, Panginoon, isama-sama na lang po kami itaas ang iyong pangalan, Panginoon. I-praise na Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And the love of God our Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forever. Amen. Hallelujah. God bless you all.